Alright, usap sa inyo mga kababayan. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay yung naging hakbang ng Tape Incorporated para ipakansila po yung pagre-record nitong si Sir Joey De Leon ng trademark na Itbulaga mga kababayan, or yung pagpaparegister po ni Sir Joey De Leon ng trademark ng Itbulaga. So ngayon mga kababayan, may nangyaring hindi maganda. At masasabi natin dito na yung kampo ni yung kampo nitong Tape Incorporated ng Tape Bulaga mga kababayan or ng mga halusos ay talagang napahiya ng matigahit ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like etong live streaming natin na ito, at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or topic. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, saan man sulok na mundo kayo naroroon. Mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Magandang umaga po. Anyway mga kababayan, na ito, punta na tayo sa pag-uusapan natin. Alam nyo ba kung bakit ko nasabi na itong kampo ng Tape Bulaga ng mga halusos mga kababayan ay napahiya ng matindi dito kay Sir Joey De Leon, at yung trademark ng Itbulaga ay may pag-asa pang mabawi ng Tito Vic and Joey mga kababayan, ay dahil po sa balitang lumabas na ito. Ano po kahapon? Kung saan mga kababayan, basahin natin. Sabi dito, eto Tape Tagilid sa Itbulaga trademark. O ibig sabihin mga kababayan, ibig sabihin ng tagilid. Ano po ibig sabihin ng tagilid? Tihado. Sabi dito, basahin po natin, hindi pa nakontento kasi itong tape. Ito yung inaano ko dito. Yung mga tao kasing hindi marunong makontento, ito yung kinahihinatnan. Ay, shoutout kay Mami Grace Mirabuenos Mega love shoutout po. Ito yung kinakahinatnan. Sabi dito, naghabol ang kampo ng Television and Production Exponent Tape Incorporated or Tape para harangin ang application ni Joey De Leon sa Itbulaga trademark, pero posibleng mabasura ito dahil tapos na ang paghahain ng oposisyon. Sa madalit salita mga kababayan, etong Tape Incorporated, alam kasi nila sa sarili nilang hindi kanila yon. Kaya kahit na-renew nila ng 10 years mga kababayan, pinipilit pa rin nilang maharang yung application nitong si Sir Joey De Leon. Kasi nga naman, pag na-approve yun mga kababayan, si Sir Joey De Leon talaga ang lalabas na may mas nagmamay-ari pagdating sa entertainment, kasi nga yung kanila for merchandising lang. Alam nila sa sarili nila yan. Kaya nga kung makikita nyo, di ba nag-post dati itong si Mayor Bullet na sana makuha nila yung Class 41 ata yun. Mga kababayan, na nagpapatunay na yung trademark na hawak po nila ay para sa entertainment, hindi po para sa merchandising. So ngayon mga kababayan, pinipilit nilang harangin yung kay Sir Joey De Leon dahil nga pag yun nag-proceed, at na-approve yung Class 41 ay pinaparegister nitong si Sir Joey De Leon, automatic siya yung magiging matibay na may-ari ng trademark pagdating sa entertainment, hindi po ang tape. Kaya nga ang ginagawa nila, pinipilit nilang harangin yung trademark na ipinaparegister nitong si Sir Joey De Leon, kasi alam nila na nangangamba na sila. Ngayon pa lang, alam nilang dihado na sila. Ang masakla pa dito mga kababayan, ang pinakamasakla pa dito, hindi na may possible na mabasura yung kanilang pagharang dun sa application nitong si Sir Joey De Leon, dahil nga tapos na yung paghahain po nila yung paghahain nila ng kanilang pagharang o yung kanilang oposisyon mga kababayan. Yan ang sinasabi ko noon pa. Kung noon pa ibinigay nila yung trademark, hindi sana hahantong sa bumabagsak sila pa unti-unti. Okay, Teo Kotsulin, mega love shoutout Okay, pakicomment ka kung medyo mahina yung boses natin. Press 1 kung medyo mahina. Shoutout po sa 324 na nakatutok po sa atin Magandang umaga po. Sabi pa dito, napag-alaman sa isang source na naghain ng oposisyon ang tape noong Oktubre 2, 2023, 4 na araw matapos mapasok ang 30 araw na palugit sa paghahain ng oposisyon. So ibig sabihin mga kababayan, binigyan po ng 30 days etong Tape Incorporated or etong Tape Bulagta mga kababayan para maghain po ng kanilang oposisyon para harangin yung aplikasyon nitong si Sir Joey De Leon. Kaso nga lang, lumampas na po sa due date ng 2 araw.
Malakas na boses niya, todo na yung ano natin eh. Todo na yung speaker natin. Okay, Ma'am Rose Kuliman, thank you po sa nagbibigay po ng pakapi po ha. Thank you po. Thank you. Kahit silang nagkain dyan. Yun nga ang problema, di ba? Kung matatandaan nyo nga, bukod pa to ha, di ba pinasasagot din ng kampo ng TVJ, etong Tape Incorporated para patunayan po nilang sila talaga kung paano nila kinreate, kung paano nila naimbento mga kababayan yung trademark na Itbulaga. Kaso nga lang wala po silang sagot doon. Ngayon mga kababayan, hindi ko lubos akalain na sa paghain lang ng oposisyon mga kababayan, na-late pa sila ng 2 araw. Oy, Ate Okotsulin, thank you po sa pakapi po. Thank you po, Ate Okotsulin. The best talaga kayo ni Mami Lynn Tamore. The best talaga lahat na nagpapakape. Thank you. Tsaka the best talaga yung lahat ng laging nakatutok, lalo na si Kuya Kurunzaki, si Nakamandag. Ayan, mega love shoutout. Kilala ko na kayo lahat. Konti na lang si Kenneth 23. si Inday, si Malditang Inday, si Inay Dexter, yan, mga kilala na natin yan. So ngayon mga kababayan, hindi ko lubos akalain na kung talagang ikaw ang nagmamay-ari niyan, kahit pagkabigay pa lang sa'yo ng palugit, 2 araw pa lang mga kababayan yung nakakalipas, buhat nung bigyan ka ng palugit, nakapagpasa ka na agad ng oposisyon mo, ano po, or yung pag-apila mo or pagtutol mo doon sa pagpaparehistro ng isang tao ng trademark na alam mong sa'yo. Kaso nga lang, kung hindi sa'yo yun, mag-iisip ka pa talaga ng napakatagal na panahon bago ka makapag-decide kung ilalaban mo ba yung alam mo namang hindi sa'yo. Yun. Ano po, so ipagpatuloy pa natin, sabi pa dito, ang Itbulaga trademark ay inihain ni De Leon sa Intellectual Property Office the Philippines or IPO Philippines. Ang kanyang aplikasyon, number 4. O ito, number 4, 2023-00506771 ay na-publish for opposition noong August 29, 2023. Yan po yung sinasabi po dyan. So ngayon mga kababayan, ano po, ang problema kasi dito, hindi nila inihabol nung binigyan sila ng pagkakataon para habulin or para tutulan etong paghahain na to nitong si Sir Joey De Leon. Kaya ngayon, na-late po sila. Kaya ngayon, kung mabasura man, yung kanilang paghabol ngayon mga kababayan, kasalanan po nila yon, hindi po kasalanan ng Tito Vic and Joey yon. Ha? Para maliwanag po. Ay, Mami Lynn Tamore, thank you po sa pakapi po. Thank you po. Thank you. Alam kasi natin mga kababayan, dahil kung makikita nyo sa book mismo ng Itbulaga ha, ang nakalagay kasi doon na creator talaga ng trademark na Itbulaga, si Sir Joey De Leon. Ang problema lang kasi dito sa Tape Incorporated, inilalaban pa nila yung hindi naman po nila pagmamayari. Kam yung ginagawa nila, di umano. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Data. Sa isang erratium naman na na-publish noong Setyembre 1, 2023 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data pero malinaw na isinasaad sa erratium o erratum na this republication does not extend the opposition period. So ibig sabihin mga kababayan, wala po, hindi na po may extend yung ibinigay na araw doon sa Tape Bulagda or Tape Bulaga or sa tape ng mga halusos mga kababayan. Kasi akala siguro nila mga kababayan, kahit malate sila ng 2 araw, 1 araw, akala nila papasok yung kanilang paghabol. Kaso nga lang mga kababayan, meron nga tayong batas na na sinusunod. Ang problema kasi dito sa taga-Tape Incorporated, hindi sila marunong sumunod sa batas. Kaya yan yung napapala nila. Alam nyo, sabi ko, mangyayari na to. Kasi alam nyo, kung hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Kung alam ng Diyos na yan ay kinuha mo sa taong nagpakahirap niyan, hindi yan ipagkakaloob sa'yo. Kita nyo, mismong tadhana na yung gumawa ng paraan para mabasura etong paghabol or pagharang ng Tape Incorporated sa application nitong si Sir Joey De Leon dun sa trademark. Mismong tadhana na ang gumawa ng paraan. Diba? Huwag niyong sisihin mga kababayan. Huwag niyong sisisihin ang Tito Vic and Joey. Ang dapat sisihin ninyo yung sarili ninyo, mga taga-tape. Kasi alam nyo na nga hindi para sa inyo, hinahabol nyo pa. Yan ang napapala ng mga di umano kamkam na tao.
Sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Ayan, sa ilalim ng Rule 703 ng Revised Trademark Rules and Regulation or IPO Philippines, Memorandum Circular Number 2023 or yung 001, nakasaad dito na when no opposition is filed within 30 days after the publication for the opposition, the mark is deemed or register on the next calendar day following the expiration of the opposition period, mga kababayan. So ibig sabihin, nakalagay naman dyan na yung 30 days, mga kababayan, after the publication for the opposition, binibigyan ng 13 araw or 30 days na palugit etong isang humahabol or humaharang para makapag-file ng kanyang paghabol or pagharang or paghahabol dun sa trademark, mga kababayan. Binibigyan sila ng 30 days, kaso nga lang ang problema kasi dito, hindi nga umabot yung tape incorporated. Gaya nga po nasabi ko sa inyo, basta mga kababayan basta kinakamta mo or hindi ka siguradong sa'yo, talagang matatagalan yung pagde-decide mo para makapagpasa ng pagharang dun sa taong pinipilit mong harangin na makuha yung para sa kanya.